trust His heart. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Salamat mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ang siyang kumakalingan at nagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa Panginoon sa mga bawat isa na patuloy din ginagamit ng ating Panginoon. Sa lugar na ito, alam kong maraming mga nagtatapat sa gawain ito ng ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa mga lingkod ng Panginoon na ginamit niya habang ako'y naroon din sa gawain ng ating Panginoon. Na hindi ako nagkaroon ng pag-aalala sa gawain ng Diyos. Dahil alam kong mayroong mga pinagkatiwalaan din ng Panginoon sa lugar na ito. Kaya purihin ang kanyang pangalan. Tayong lahat ay tumayo at ating buksan ang kanyang mga salita dito sa Mateo chapter 16 verse 25-26. Sapagkat ang sinumang magkikilitas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sinumang nawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyon. 26. Sapagkat ano ang pakikinabangi ng tao, kumakamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay. O ano ang ipipili ng tao na makagumbas ng kanyang buhay. Lumanangin tayo, hiningan kay Sister Paz ng Panginoon. Manangin Diyos, manahan mo ang Panginoon sa lahat. Salamat Ama sa umagang pagkakamit ng pagdako sa pakikinig ng mensahe ng Diyos. Tunay na Ama na mayroon kang mensahe lagi sa iyong mga anak. Kaya, o Diyos, sa umagang ito, nalangin po namin, buksan mo po Diyos sa ating pakikinig. Ang aming puso, Ama, upang buksan namin ang pag-inawa, ang iyong mensahe para sa bawat isa sa amin. At dalangin po namin sa Diyos ng malitin na pinipusig sa aming harapan. Nawa, ikaw, Diyos, ang patuloy na gumamit sa kanya. Paano siya ginamit sa mga nagdaan para ng Diyos. Maging sa araw na ito, O Diyos, patuloy mo siyang gamitin sa malinis na kasangkapan. At pagkinan tinawag siya ng langit sa kanyang bibig, O Diyos. Upang mangusap siya na mayroong karunungan, O Diyos, karunungan na nagbubuhat sa iyo. Upang ang iyong mga salita, Ama, ay mayroong kapangyarihan para sa bawat isa sa amin, O Diyos, sa araw ito. Kaya, O Diyos, sa buong panahon ng aming servisyo, kailangan po namin ang iyong banal na Espiritu, ang siya namang magmalagi sa aming kalagitnaan. O ikaw, O Diyos, upang aming pagsama sa inyo ay maging tatagap-tagap sa inyo ang ilang harapan at ang bawat isa ay mapagpala sa umaga. Salamat po, Ama, sa tagumpay na iyong pagdalo sa amin at salamat, O Diyos, sa iyong pagsama sa amin sa buong panahon. Sa pangalan na aming Panginoon Sus, ay ako sa Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ingat din sa atin sa nagdaang bagyo. Kinukontak ko kayo mula nung dumating ako, pero yung mga iba ay walang reply. Hindi ko alam kung nakakarating yung message ko. Sabi nga ng iba, nag-message ako ng 3 o'clock, na-receive ng 11 o'clock ng gabi. Ewan ko kung na-receive nila brother mo yung ating text. Marami akong text sa kanila mula nung dumating ako ng Wednesday. Pero walang reply. Siguro makapugsan ako tayo ng aking text. Sige, kumusta ko rin kayo doon sa nagdaang bagyo. Salamat na wala namang masyadong napinsala sa atin, ang nag-iingat ng ating Panginoon. Dumating kami nun sa Hong Kong, marami ng cancel na flights. Dahil may bagyo na pala dito sa Pilipinas. Pero yung sa amin, malaki yung simpleng na sinakyan namin, kaya hindi na-cancel ng flights. Kami lang yung hindi na-cancel ng flight. Salamat naman na pagdating ko sa bahay noon ay matindi na yung bagyo. Nung dumating ako. Tapos, dire-diretso na yung malakas na ulan. Salamat sa Panginoon na ang ating Diyos ay nag-ingat sa kanyang mga anak. Yung mga kapatid natin sa Saman, medyo nasira yata yung panampahan nila. At may mga nasira yung bahay, yung mga kapatiran natin. Kaya ipag-pray natin, sana po ang Panginoon na siyang patuloy na tutulong sa atin bilang mga anak ng Diyos na tulong-tulong sa mga ganitong kalamidad. Salamat sa Panginoon, patuloy yung ating prayer and fasting
verse 25. Sapagkat ang sino man mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito, at ang sino man mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin, ay makakasumpong niyon. Nasubukan na ba natin mawalan? At ano na yung mga nawala sa iyo? Maaaring material. At ano ang nararamdaman ng isang nawalan? Siyempre, siguro pagtatanong ko kayo sa isa, ano isa lang ang sagot natin, di ba? Masakit, malungkot, hindi naman siguro tumatawa. Ibang usapan na yun kapag nawalan tumatawa-tawa na. Sobra na yung nawala sa kanya. Maaaring nawala na yung tino ng kanyang isip dahil sa isang bagay na nawala sa kanya. Hindi po ba? Kaya nga po, sa mga bagay na spiritual, nakikipag-usap sa atin ang ating Panginoon. Kapag ikaw'y nawalan, so sad, disappointing. Pero, kung alalahanin natin, yung mga salita ng ating Panginoon, na talagang napakataliknada. Sabi niya, sino man mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan ito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay, dahil sa akin ay makakasumpong niyon. Para bagang ito'y isang pananalita ng Diyos, para i-comfort pa rin yung mga tunay na nagkakaloob ng kanilang buhay sa Kanya. Na kapag ikaw'y nawalan, sabi ng Diyos, ay magkakaroon ka. Ito ay salita ng Panginoon na napakatalinhaga, na hindi natin alam sa paanong paraan magkakaroon tayo o magiging tayo sa pagkawala ng isang bagay sa atin. Kung alalahanin natin yung parable of lost sheep, yung mga nawalang tupa, di ba mayroon siyang 100 na mga tupa, sabi niya doon. Pagkatapos ng gabing-gabi, papasok niya doon sa kulungan yung mga tupa at ma-find out niya na mayroon siyang nawawalan isa. Ano ang kanyang gagawin? Sabi niya, iiwanan niya yung siyam na putsyan at aalis siya sa isang mapaganib na gabi sa kasukalan. Meron siyang dalang lampara at hahanapin yung isang nawawala. Searching at the night, then when he has found it, ano ang kanyang mararamdaman? Ano ang nararamdaman nun? Yung tagapag-alaga ng tupa? Natural, magbubunyi siya. Magagalak siya. Ipamamalitan niya sa kanyang mga kaibigan. Ipapamalitan niya sa kanyang mga kapitbahay. Yung nawala ay kanyang nasumpungan. Diba? I have found what I have lost. Kaya dito, ano yung dapat na mawala sa atin? Losing our life means you are dead to sin. Kinakailangan mong mamatay na sa kasalanan. Kapag sinabi mong patay, natural hindi na siya gumagalaw, dito ba? No more activities in this world. Kapag isang patay, kung saan mo siya inilagay, doon na lang siya, dito ba? Wala na siyang kakayanan na i-manobra pa yung kanyang buhay. Kaya sabi niya, losing our life means we are dead to sin. No longer living in sin. Hindi na tayo nabubuhay para sa kasalanan. Not mixed life. Hindi yung halong buhay. Na ngayon buhay, ngayon patay, bukas buhay. Di po ba? Hindi nag-mix yung buhay natin, buhay patay, buhay patay. O nag-aagaw buhay. Kapag nag-aagaw buhay, sinasabi dito sa banal na kasulatan, sa Apokalipsis, anong sinasabi niya roon? Na kung hindi ka
ating Panginoon ng bawat isa na nagsisitawag sa kanyang pangalan ay mamatay na sa kasalanan. Mamatay ka na yan. Ibig sabihin, wala ka ng hindi ka na you are now separated ka na sa buhay o sa gawa ng kasalanan. Separate ka na sa sanglibutan. Yung mga gawa ng sanglibutan. Living in sin and living for God at the same time, no. We cannot serve two masters. Hindi natin pwedeng paglingkuran ang Diyos ngayon. Bukas ang mundo. Bukas naman ang kasalanan. Kaya dito, sabi niya, yung pagkawala, losing our life, is you are dead to sin. You have a clear testimony. Mayroon kang maliwanag na patotoo na iniiwan mo sa sanglibutan ito. Kaya yung maliwanag na patotoo ito, walang iba kundi yung binagong buhay ni Kristo. Ang buhay na kay Kristo, yan ay maliwanag na patotoo, mga kapatid. Kaya kung minsan, kahit hindi mo na kailangan ipagsigawan sa buong mundo, kapag talagang binago ng Diyos ang iyong buhay, sila na nakakasama mo, magpapahayag, magpapatotoo, na mayroong nangyari sa iyong buhay. Amen. Si Nicodemo, nung isang gabi ay lumapit siya sa ating Panginoon, tinanong niya, inusisa niya ang Panginoon, patungkol sa buhay na walang hanggan. Anong sabi ng Panginoon? Maliban ang tao'y ipanganak na muli, ipanganak sa tubig at espiritu, sabi niya dun eh. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Sabi niya, umihihip sa panghangin kung saan niya ibig. Makikita mo na mayroong hangin. Di po ba? Yun yung panlabas na patotoo na nangyari sa buhay natin. Yung hangin. Nakikita ba natin yung hangin? Pero paano mo malalaman na mayroong hangin? Ano mo yan? May evidence, di ba? Gumagalaw yung mga object na yung buhok yan, manipis siya. Lilipat-lipat siya. Isa nito, pag malakas, lilipat yan. Alam mo na mayroong hangin. Kaya ganyan din ang gawa ng Espiritu sa buhay natin, mga kapatid. Mayroong panlabas na patotoo. Lumalabas yung nandoon sa loob. Makikita ng mundo, makikita ng yung sangbahayan, ng yung mga kaibigan, na iba ka na, di ba? O anong nangyari dito? Kaya, simula sa araw na iyon, iba na yung activities ng iyong buhay. Stop ka na sa activities ng mga gawa ng sanglibutan. Yung mga makabundong gawa, hindi mo na ginagawa. Amen? Di po ba? Kaya nasawa mo, nangyari sa asawa ko. Dati ito bumangera, ngayon hindi na, di ba? Ito palamura. Ito umaga pa lang. Ginagawa. Ikipag-dismisa na sa labas. Pero ngayon, ano na siya? Masinop na. Inaasikaso na yung kanyang mga anak. Maayos na yung kanilang pagsasama. Di po ba yun yung mga kadalasang patotoo? Dahil sa mayroong panloob na gawa ang ating Panginoon sa ating buhay. Nagawa ng Espiritu ng Diyos sa atin. Kaya doon pa lang sa paglapit natin sa ating Panginoon, losing our life. Ibinigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Ibinigay natin ang ating kasalanan sa ating Panginoon. Kaya ngayon, hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Iniwan na natin yung dati nating buhay. Di ba yun ang napakaganda na buhay na nangyari sa atin? Kaya ngayon dito sabi niya, mayroon tayong maliwanag na patotoo sa ating buhay. A powerful testimony. Makapangyarihang patotoo. Dahil sa gawa ng Diyos. Yung powerful na patotoo na to, ibig sabihin, mayroong our conscience. Yung konsensya natin, nag-agree sa atin. Kapag nagpatotoo tayo, umi-amen yung ating spirito. Di po ba? Tama yan. Nararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Habang ipinapatotoo mo yung gawa ng ating Panginoon, kaya kung minsan, makikita mo may kasamang mga pagluha. Na hindi naman ito yung gawa-gawa lang, di ba?
niya yung buhay ko? Meron ba dito yung matagal pa gumagawa na siya ng patotoo, evident, na ito yung aking ipapatotoo? Di ba wala namang ganon? Kundi sa pagtayo natin, yung Espiritu Santo na yung magsasalita para sa atin. At mararamdaman ang karamihan. Dahil sa Espiritu ng Diyos, ipapadama niya. Ipapadama niya. Nang yung patotoo ay totoo sa harapan ng Diyos. Genuine. Na mayroong makapangyarihang gawa ang Diyos sa iyong puso. Na talagang ikaw ay binago ng ating Panginoon. Dati sa eskwelahan ng mobya ka. Dali ka lang ng mobya. Kami noon, magagaling kami, susulat namin din sa sagot, gagaling ka. Doon na yung sagot. Parang simple lang yun, napakasimple. Ginagawa ng lahat. Pero kapag ikay naging Christian na, kahit sa maliliit na bagay, convicted ka. Makukonvict ka. Yung mga little lies na yan. Kaya nga, walang white lies dito eh. Isang pangalan, isang malaking sekta ng religion, na mayroong white lies. Ano yung white lies nila? Halimbawa, mayroong hinahabol, pupunta sa iyong bahay. Kapag nahabol siya, papatayin siya. Ang sasabihin niya sa'yo, sabihin mo na wala siya doon. Yun yung white lies, mabuti yung outcome. Ganun nila itinitwist yung katotohanan. Yung kamalian. Yung kasalanan na ginagawa nilang puti. Kapag kasalanan, kasalanan po yun, di ba? Hindi mo pwedeng paputiin yung itim. Yung kape, lalagyan nila ng konting gatas. Para mix gatas, di ba? Pero mayroon na siyang kape. Supposed to be na itim yun. Kaya yung kasalanan, itim yan eh. Itim yan. Pero pwedeng paputiin yan ang ating Panginoon. Hindi niya hahaluan lang yan. Hindi niya babawasan lang yung kasalanan ng tao. Kundi totally aalisin niya, lilinisin niya ang iyong puso. Mula sa kasalanan. Bibigyan ka niya ng bagong buhay. Kaya nga dito, mga minamahal, yung ating patotoo ay maliwanag. Your conscience agrees. Your household agrees. Sumasang-ayon ang iyong pamilya sa iyong patotoo. Kaya dito, ang ating pakikisama mahusay. Hindi lang tayo mahusay sa ating kapwa. Maging yung lalong-lalo na sa ating kasambahayan. In our family. Baka mahusay ang pakisama natin sa ibang tao pag makasagot sa magulang eh. Dapat mas lalo natin nire-respeto yung ating mga magulang. Kaysa sa ating mga teacher. Yung mga teacher, binibigyan lang tayo ng grade niyan eh. Pero yung mga magulang natin, they deserve. Yes. They deserve our respect and love. Yes. Kaya hindi niya sinabi sa Ephesians chapter 6, na saka mo lang igagalang ang iyong mga magulang kapag sila ay mababait. Ang sinabi niya din, igalang mo ang iyong ama at tinaperiod. Na siya muna ang utos na may pangalan. Hindi niya sinabi doon na kapag masama ang iyong magulang, hindi mo na sila igagalang. Lumalaban ka na sa iyong magulang. Sasabot-sabutin mo na. Magpapaiyak ka na ng iyong magulang. No. Kaya sabi ng ating Panginoon, yan ay unang utos ng Panginoon. Kaya pakita mo yung mga rumirespeto sa kanilang magulang. Pinagpapala sila ng Diyos. Throughout the age. Kahit sa mga lumang tipan pa. Kapag minahal mo, nirespeto mo, iginalang mo ang iyong magulang. Magpapalangin ka ng Diyos. Amen. Kaya sa ating patotoo, kailangan yung household natin, sumasang-ayon sila. Na mahusay yung ating testimony. Totoo. Kaya sabi niya, the people around you, you have given your whole life to God. Ito yung losing our life to God. Ibinigay mo yung buong puso mo sa Diyos. Whenever God calls you, pag tinawag tayo ng Diyos, to give your time. Yung ating oras sa Panginoon. Yung ating panahon sa Diyos. Sabi nga sa isang awitin, what is your greatest time? Be faithful to the Lord while you're still living. Offer yourself
to Christ, a living sacrifice. What is your greatest sign to be used in His Word? In His Word. Alam niyo, sa aking buhay, lagi ko pa rin iniisip sa Panginoon. Panginoon, wala pa akong nagagawa sa'yo. Kadalasan po minsan, mas marami pang oras para sa trabaho, di ba? Kaya, lagi natin hinihingi sa Panginoon na, sabi nga ni Pablo, hindi sa inaring ako inabot ko na lahat. Kung isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko na paraan, tinutulin ako, tinutungo ko yung mga bagay na kasalukuyan. Kung ano pa yung ating, Panginoon, ano pa ba yung magagawa ko sa'yo? Dumating ba sa kaisipan natin yun? Sa kalakasan ng ating pangangatawan, sa mga panahon na ibinibigay ng Diyos sa atin, ano yung mga precious time na nagagawa natin para sa Panginoon? Sabi nga, ano man ang iyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin mo to sa kalooban ng Diyos. Siguro hindi naman kailangan na lagi tayo nandito na maghapon magdamag araw-araw magkakasama. Kundi sa mga panahon na wala tayo sa pagsamba, na yung ating ginagawa ay ginagawa natin para sa karalangan ng Diyos, siguro yun yung time. Yun yung mahalagang oras na nagagawa natin, na ibibigay natin yung ating buhay sa Panginoon. Yung oras ko, Panginoon, sa iyo ito, di ba? Kaya sabi niya dito, to give your time to God, giving our whole life to God. Minsan nananakawan ka ng iba. Nananakawan ka. Kaya sa oras ng serbisyo natin sa Panginoon, maganda na naibibigay natin yung buong oras natin sa Kanya. Tapusin natin yung serbisyo bago tayo lumabas. Pagkatapos ng worship service, pagkatapos ng altar call, pagkatapos natin makumusta ang bawat isa, saka tayo lalabas ng panambahan. May bigay natin yung buong panahon para sa gawain ng ating Panginoon. To give your talents to God. Naibigay yung ating talento sa ating Panginoon. Iba-iba yung mga talento, mga kapatid. Hindi naman lahat ibinigay lang, itinambak lang sa isang Kristiyano. Kundi bawat individual na Kristiyano, pinagkakalooban niya ng ating Panginoon. At wag din natin hanapin yung sarili mo sa iyong kapwa. Na ito yung talent na binigay sa iyo, maaaring hindi naman ito binigay sa Kanya. At kung ano man yung nandun sa atin, yun ang usahin natin. Yun ang usahin natin sa ating sarili. At kung ano man mayroon yung iba na nasa ating kapwa, be happy. Maging masaya rin tayo para sa kanila. Kapag sila ay ginagamit ng Diyos, be grateful about it. Maging grateful tayo sa Panginoon. Hindi natin sasabihin, mas matapat ako sa Kanya eh. Suportahan natin ang bawat individual na Kristiyano. Kaya kung gano'n ang kaisipan ng bawat isa, yung dedicated ang life, iniwan mo ang iyong sarili para sa iyong kapwa, napakagandang iglesia. Ito yung dadali ng Panginoon doon sa langit. A wonderful church. A cleansed church. Ang nalinis na iglesia. Ang nagkakaisang iglesia. Di ba? Nang bawat isa ay mayroong pagmamalasakit sa isa't isa. Ito yung church na dinesign ng ating Panginoon na napakagandang iglesia. Nang bawat isa ay naghahamunan. Amen. Nang bawat isa ay nagmamalasakitan. Yes. Kung may pagkukulang yung iba, pinupulungan ng iba. Di ba? Walang nababakante. Yes. Lahat na nafi-fill up, lahat yung mga dapat na gampanin sa gawain ng ating Diyos.
family ko, maliit lang yung family na dinisay ng Panginoon sa amin, isang anak. Pero papasalamat ako, pinalaki niya yung aking pamilya. Yan ang pamilya ng Diyos. Hindi lang dito sa Pilipinas. Yung nararamdaman mong kagalakan kapag nagpa-prosper ang iyong kapatid. Kapag ginagamit ng iyong kapatid, mararamdaman mo yung kagalakan sa iyong puso. Amen. Kaya nabalitaan ko last Sunday, maganda lahat ng gawain. Sa Riyaya, ginamit ng aking kapatid, may mga lumapit din daw. Dito sa Panambahan, last Sunday, marami rin lumapit. Purihin ng Panginoon, di ba? Nakakagalak sa puso. Na yung ating magagawa, kung minsan yung hindi natin nagagawa ng ating kapatid. At yung nagagawa nila, minsan hindi natin nagagawa. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, kaya nakakakilos siya sa ating kalagitnaan. Dahil walang nag-aari ng anumang karangalan. Yes. Kailan ko nagagalak din kayo na ako'y nakaalis. Amen. Sabi ko nga sa aking sarili, Panginoon, sobra-sobra na yung ginawa mo sa amin dahil binigyan mo kami ng Panambahan. Kung maaari lang, sabi ko, yung iba na lang din ang pumunta para maka-experience ito. Pero doble-doble kung minsan magbigay ng blessing ng Panginoon. Binigyan na tayo. Yung pagpunta namin doon, free lahat. Tickets, pagkain, accommodation. Ang gaganda ng mga bahay nila. Ang gaganda ng mga tirahan. It's parang sarili mo ring bahay. Sabi ko nga parang ako'y nasa Katalunan. Para rin akong nasa Pilipinas. Talagang pinapakita ng Panginoon na anywhere in the world na pinapangaral ang tunay na kabanalan ng Ebanghelyo ng Panginoon, makikita mo magmamanifest sa buhay ng bawat isa. Na mayroong Diyos na nagbabago ng buhay. Mayroong Diyos na naglilinis ng buhay. Na mayroon siyang magandang pamilya dito sa mundo. At yung magandang pamilyang yan, yung dadating niya sa langit. Walang may wrinkles na darating doon. Ang gagawin ng mga may wrinkles doon? Baka mag-influensya pa ng iba. Diba? Walang pupunta doon ng may wrinkles. Kaya dito pa lang ang paglilinis ng Panginoon. Parang kanyang dadaling ng grasya, maliwasay, malinis. Walang dungis na kanyang dadalhin. Doon sa kabilang mo. Alam niyo doon, 30 minutes lang ang preaching doon sa bansa. Kaya gusto ko yung exit. Whosoever will save his life, sino man daw na mag-save yung kanyang buhay, ay mawawala nito. Mawawala. In giving all to Christ, we gain. We lose in order to gain. Yan, mga matalinghaga yan eh. We lose in order to gain. This is God's principle. Kaya nga dito, kapag iniwan natin yung ating sarili, iniwan natin yung ating buhay, magiging tayo. Ano yung magiging natin? Yung presence ng Panginoon. Yung presensya niya sa bawat araw ng iyong buhay. Napakasarap nito mga kapatid. Hindi ito mababayaran ng salapi. Yung presence ng Diyos. Yung madama mo ang presensya ng Panginoon kahit saan ka man pumunta. Yung sa iyong karamdaman, alam mo na mayroong Diyos na nagpapagaling sa iyo. Na sa iyong pagluhod, alam mo na mayroong Panginoon na nakamatsyag at dumidinig ng iyong dalangin. Napakasarap na pakiramdam nun mga kapatid. Amen. Kaya nga yung mga malapit sa Panginoon, talagang yung kanilang kaluguran, yung kanilang kagalakan ay lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Na naibubulalas mo ang iyong saloobin sa Panginoon. Na yung kagalakan, ang iyong pagsamba sa Panginoon. Ang iyong pagpuri sa Diyos. Nasasabi mo sa Kanya. Kaya nga dito, kapag iniwan mo ang iyong buhay, you gain much. Makikinabang ka ng gusto. Una, yung presence ng Panginoon sa buhay mo. Yung kanyang approval sa iyong mga gawa. Yung kanyang guidance. Yung kanyang direksyon sa bawat araw. Napakaganda noon mga kapatid. Nararamdaman mo yung direksyon ng Diyos sa'yo. Yung paggabay niya sa'yo. Panginoon, kaya mo pala hindi pa pinahintulot na ako'y meron pa lang mangyayari hindi maganda doon.
Direksyon yan. Kaya pala hindi ako nakasakay sa bus na yun yung pala yung madidisgrasya. Diba? Mga paggabay at paggalingan ng Diyos yan sa atin. At napakaganda. Naging sa ating pamilya. Kaya kapag ang tao pinipilitan niya lagi ang ating Panginoon. Hindi maaari na failure yung kanyang kinabukasan. Dahil kanyang bukas ay sa wala lang mapupunta. Kundi, mayroong bright future. Mayroong magandang bukas. Amen. Sa mga tunay na tumitiwala sa Diyos. Kung minsan dadaan ka sa maraming testing, dadaan ka muna sa maraming pagsubok. Pero susuko ka ba kung kasama mong Panginoon? Kasi siya yung mag-i-energize lagi sa atin eh. Makita mo yung kapatid mo, nadaanan din niya ito. Ito nga yung experience mo rin. Di ba? Parang gawain ng Diyos yung sa'yo para go on. Life must go on, di ba? Kaya walang kalugihan sa kamay ng Diyos. Kapag ibinigay mo ang iyong kasalanan sa Panginoon, binigay mo ang iyong buhay sa Panginoon, ito na yung the best life na yung pinili. Amen. Yun ang mga matatandang Kristyano doon. Si Uncle Marian Chrysler, 86 years old. Sa edad ni Siralayan niya kay Isabel. Nag-try pa siya ng ganun kalayo. It's every morning, kasama-sama yung po. Napaka-live niya, sa totoo lang. Kapag umaga, greeting ka niya ng morning, good morning. Which makita mo yung kanilang katawan. Dahil sa dalawin, sa katawan, hindi na ng mga katawan nila. So, pag nasa service sila, makikita mo na talagang ine-energize sila ng Panginoon. How are you? Tapos nung pauwi na sila ng madaling araw, sino mag-drive? Kasama niya puro matatanda. Nakita niyo sa online, mga matatanda kumakanta. Mga matatanda na nila. Palit-palitan daw sila hanggang makarating sa Luciano. Sabi ko, Panginoon, yung pala mag-asig na sa akin kasi hindi mo tatandaan nila. It's yung tiyaga lang nila na pumunta doon. At hindi rin sila nawawala sa service. Parang si Pastor, maalala ko si Pastor nung time na malapit na rin siya muli ng Panginoon. Diba? May camera pa nga siya nun eh. Yung camera niya na shot siya lang siya, wala naman palang film. Ikot siya ng ikot. Tapos uupo siya doon. Bawat servisyo din mo makikita na absent siya sa convention. Nakaupo siya. Kapag meron siyang gustong picture, picture tawa ng tawa ng mga po niya. Kasi wala daw po yung mga ng picture, yung camera. Nakaupo siya. Minsan natutulog na guys. Siyempre mahina na yung katawan niya. Kaya ganun yung ginagawa ng ating Panginoon sa mga tunay na nagbigay ng kanilang buhay. Bakit tumanda sila ng ganito sa paglilingkod? Dahil talaga yung ginawa ng Panginoon sa kanilang puso ay hindi mababayaran ng anumang bagay ng mundo, kundi ang kanilang kagalakan ay sa gawain ng Diyos. Di po ba? Minsan napapagod tayo. Pag nakatulog naman tayo ng nagiging natin yung strength natin. At doble-doble yung blessing ng Panginoon. Napagpala ka, naibalik ulit yung lakas mo. Pwede rin naman, kahit na wala kang ginagawa, mawala yung lakas mo eh. Minsan, uupo ka lang maghapon, wala kang gagawin, wala kang activities na gagawin. Pwede rin mawala yung lakas ng katawan. Kaya naman yung exercise ng katawan natin, ganito, pagkakatipon, pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Makikita mo, kahit may sakit ka, parang ang takas ng yung pakiramdam. May mga na-jet lag na ako eh. At grabe pala yung ma-jet lag. Talagang pipikit na yung mata mo, pero ginagawa ko, sabi ni Pastor, kasi pag inaantok ka sa service, silahin yung tenga mo. Kaya ginagawa ko, hinihila ko yung tenga ko. Panginoon, hindi ako pumunta dito. Nakakaya naman yung mga kapatid sa katarungan. Yung pastor nila, natutulog lang pala sa convention, ang malang pamasahe. Kaya hila ko lang hila sa aking tenga. Wala naman akong narinig na feedback na natulog lang ako.
Panginoon, yun din ang start ng ating prayer and fasting. Amen. Eh talagang on fire yung ating puso. Every morning devotion, talagang damang-dama ko yung pagkilos ng ating Panginoon. Sa mga mensahe, yung mga negro, talagang ano sila eh. Malalakas ang loob, nag-presenta sila ng quiz. Sabi ko, wala akong gas na presenta kasi si Kuya Chen, hindi naman nag-presenta. Kaya hindi na ako nag-presenta. Yung mga negro, talagang sigaw ng sigaw, tukso ng tukso. Pero mas marami pa rin Pilipino na mahusay na mga aral. Pero salamat sa Panginoon na kahit sa mga ganong paraan, pinagpapauna natin yung iba. Sa kahit anumang paraan ng buhay, pwede naman tayo maging blessing dito pa. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sabi niya dito, whosoever will save his life, sabi niya dito, will lose it. Ayaw ng Diyos ng sobrang pagmamahal sa sarili. Ayaw ng Diyos ng sobrang pagmamalaki sa sarili. We need a sacrificial love. So, wala nang yung sacrificial love na to. Walang iba kundi yung ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. Sa ating kapwa, ano man sila, mas mataas man tayo sa kanila. Yun nga sa convention, sabi ko nga sa mga itim at sa mga brown na kagaya ko, na maliliit, kagaya namin na Ate Julie. Kasi lang pataas, kalahati lang kami minsan. Doon pa lang sabi ko nung naka-fellowship ko yung mga itim, dahil ang sweet din nila. Lagi nila ako ninakap, you are a sweet sister, ginagano nila ako yung mga itim. Nakakap nila. Pati nga yung mga lalaki, gusto ko nga sabi ko ayaw ko naman kasi hindi tayo sanay eh. Babae lang yung nagagalunan sa atin, di ba? Sila Uncle Mario, sila sila, yung mga matatanda, okay pa, pero yung mga negro, gusto rin nila, kaya sabi ko gagaling na rin ako kasi makita ko ni Papa eh. Kung talaga sila, very, sila. Sabi nila, my sweet sister, sabi nila ko sa kanila, you are so sweet. Kapag sila sila sa'yo, it's kind of nila nagsasalita, you are so sweet. Ay, mga negra, ako nangatap sa akin. Pero ayaw nila matawag sila gano'n. Pero makikita mo yung makapangyarihang gawa ng Diyos. Na hindi siya nagtangi ng tao. Ano man yung kanilang balat. Yung mga buhungan nila talagang hanggang dito lang. Pinag-trade nila. Nakasama namin sila sa West Virginia yung mga kasama namin sila. At doon kami naging close, mga itim na yun. Na napakaamo ng kanilang espiritu. Na kahit pala ganun sila, highly educated din sila. Mga nakapag-aral din pala nakatapos sa college. Nakapag-master pa sila dito sa, yung isa na pastor doon. Nakapag-master pa siya sa Amerika din. Ganun napaka-humble din. Kaupo lang sa kapag hindi mo interview hindi rin sasabihin mo ano natapos. Diba? Nung matapos na rin yung malalaman lang din nila, meron pa matapos. Napaka-humble din nila. Kaya, what a mighty God we serve. Amen. Yung mix, ini-guides mo isang doon ito. So, you should come to the Philippines para makompleto kami sa buto. Kumalaga ng Diyos. Pero nag-desire sila ngayon. Gustong-gusto nila. Yung si Brother Glenn Jeffries, yung taga-Grande man, napaka-power yung preaching niya. Sabi niya, I want to go to the Philippines. Kasama ni Papa dun sa Kaiman. Nagbabalak din pumunta. At ang daming nagbabalak ngayon na pumunta. Kaya sabi natin, Judith, anong gagawin mo? Sabi, patitiran mo. Papagawa ko yun. Pero ang Panginoon naman alam din naman nila na mga bahay natin sa isang kwarto 3, 4, 5 dito. Hanggang ngayon space, diba? Doon, isa ka lang talaga. Sabi ko, Panginoon, ako lang ba talaga mag-isa dito? Pero din ang mga rooms nila, kompleto na lahat. Pero hindi tinatanggi yung kanilang mga sarili. Na doon, inalis ng Diyos ang lahat ng barrier dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Na kaya niya magligtas sa anumang uring tao na mayroon ang nilalang siya. Ganun na kapangyarihan ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya nga dito,
Yung barrier niya inalis. Bagaman sila'y matataas, pero feeling nila sila'y maliliit. Ang mahirap din naman, ang liit mo, tapos feeling mo, laki-laki mo, di ba? Mahirap yun. Kailangan isipin mo kung ano lang yung, kung ano ka talaga. Mahirap yung magpaka-taas-taas. Sino yung mga example ng mga sinigli na yung kanilang buhay? Yung rich young ruler. Diba, nagtanong din siya sa Panginoon tungkol sa paano pagpasok ng kaharian ng langit. Sabi niya, ibenta mo ang lahat at sumunod ka sa akin. Nagawa ba niya yung bagay na yun? He went sorrowful, sabi niya. Hindi siya nag-gain siya materially. Pero ano nangyari sa kanya? He lost. He lost. He lost eternally. Hindi siya nagmana ng buhay na walang hanggan. Sino pa? Si Haring Agripa. Nakonvict na siya ng Holy Spirit habang nangungusap si Pablo. Pero anong mas pinahalaga ng Agripa? His political career. Mas pinili niya yung pabor ng tao kaysa sa Diyos. Kaysa sa walang hanggan. Kaya sabi niya, sila yung mga example ng mga tao na He saves their lives. Isinave nila yung anumang mayroon sila. Pero they lost eternally. Nawalan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. At pangmuli, sabi niya, sino naman yung mga nawalan at nagkaroon? Whosoever will lose his life. Moses. Si Moses, na-identify siya bilang magiging magiging Pharaoh siya. Diba? He lost his position in Egypt. Magiging Pharaoh siya, nag-aral siya ng mga dulong ng Egypto. Pero, he gained a place in God's plan. Ano yung plan na nagba sa kanya? Na siya ay mabuhay para sa Panginoon. Nakasama ang bayan, mga pampalasaning bayan ng Diyos. Mas pinili niya yung bagay na yun kaysa magmana ng mga nagsisikutas na yan. Dahil nakita ni Moises yung mga bagay na hindi nakikita. 11:26, sabi niya dito, sapagkat nanginaring malaking kayamanan ng kalustahan ni Kristo kaysa kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitignan ay hanggang yung palang kabayaran. Ang tinignan ni Moises, yung langit, hindi yung mga bagay na pumupupas, yung mga pansamantala lamang. Sino pa? Si Saul ng Tarsus. Sabi nga niya dito, iniwan din niya yung kanyang buhay. Siya ay doktor ng doctrine ng Pariseo, si Saul. Pero nung tinawag siya ng ating Panginoon, iniwan niya yung kanyang pagiging Pariseo. Isang mataas na tao. By becoming a missionary. Naging missionary siya, naging mapanganib yung kanyang buhay. Maraming mga battles ang kanyang hinarap dahil kay Kristo. Pero ano naman ang nangyari? Nung iniwan niya yung kanyang buhay, nagkaroon ng maraming mga Kristiyanong magmamahal sa ating Panginoon. Kaya yun yung magiging gain. Kapag iniwan natin yung ating buhay, ibig sabihin, maraming makikinabang dahil sa atin. Maraming mablibless dahil sa buhay na yan. Na iniwan mo. Kaysa na yan yung buhay mo, taglay-taglay mo yan, hindi mo maiwanan, hindi ayaw mo na mahirapan, ayaw mo na masaktan, ayaw mo na mag-suffer. Please, anong gain sa bagay na mo? Ikaw lang na magiging mo. Pero kapag ibinigay mo ang iyong sarili sa Panginoon, hindi lang ikaw magiging yan. Ayon yung buong pamilya mo. Yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anakan mo, yung mga taong nakapalibot sa iyo, at maaaring yung iglesia ay mag-benefit dahil sa iyong buhay na iniwan. At ito ngayon si Kristo ang siyang mabubuhay sa iyo.
Kaya naligtas, nagkaroon ng pag-asa yung mga Israelita ng panahon doon. Si Pablo, ganun din ang nangyari sa kanya. Nung binigay niya yung kanyang buhay, nagkaroon ng yung mission field niya, nagtapag ng maraming iglesia. Maraming mga tinawag na naglingkod sa ating Panginoon. Sa umagang ito, ano naman ang iyong iniwan? What have you lost for Jesus? Ano ang iniwan mo dahil pinili mo si Kristo? Meron ka bang iniwanan? Kaya sa umagang ito, ibig ng Diyos na iwanan natin ang ating sarili upang si Kristo ang siyang makita. Upang si Kristo ang siyang mabuhay. Losing temporal things for Him brings great eternal gain. Walang hanggan dito ang ating tinitignan. Hindi yung pakinabang natin, makikinabang tayo dahil magiging Kristiyano tayo. Hindi, mga kapatid. Minsan napakarami mong dapat tanggihan yan para mag-gain ang Panginoon sa buhay mo. At doon mo rin makikita yung ministeryo na tinawag ng Diyos sa'yo. Kapag alam mo, iniwan mo na yung buhay mo sa Panginoon, doon mo makikita na nagiging effective ka sa ministeryo ang ibinigay sa'yo ng Diyos. Doon sa huling question kanina sa Sunday school natin, what is your ministry? Magiging effective yung ministry na yan kapag alam mo na yung buhay mo, binigay mo ng lubos sa Panginoon. Hindi na yung sarili mong nabubuhay. Iniwan mo na kung ano man mayroong mahalaga sa'yo. Yung pangarap mo, yung karir mo, ano na yan, hindi mo na iwan-iwan. At hindi mo na ibigay ng lubos ang iyong buhay sa pagkakas.